I know a place where we can go to lay the troubles down, leading your soul. I know a place where mercy flows. Take the stains, make it whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Living water that brings the dead to life. Oh, we're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. Never the same. I've seen it move in my own life. Took me from dusty roads into paradise. All of my dirt, all of my shame, drowned in the streams that have made me born again. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Living water that brings the dead to life. Oh, we're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. Join us as we praise, worship, and listen to the Word of God every Sunday at exactly 8:30 to 9:30 a.m. for our Sunday School, 10:15 to 11:30 a.m. for our Sunday morning service, 5:30 to 7:30 p.m. for our Sunday evening service, and every Wednesday at exactly 5:30 to 7:30 p.m. We're looking forward to meeting you there! Welcome when ATJam presents Overtime. Welcome po sa ating 180 Jam Live na may temang Overtime. Marahil mga kaibigan, ikaw ay punong-puno na ng pagod, ng hirap at kabiguan at parang hindi mo na kaya. Ngunit nandyan ang ating Panginoon upang tulungan tayo. Kaya, carry natin yan. Pakinggan niyo po ang isa ng aking awitin, You Carry Me. Feels like it's been months and
in you alone. Pagpapasan mo, kapit ng kaibigan. Ikaw ay maniwala, nandiyan ang Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Minsan dahil sa labi ng iyong problema, nasasabi mo na sana bagsakan ka ng kumeta o sa loob ng kumeta madalas ng auto. Mamatay ka ng bigla at di tuluyan mabubong ang utak mo sa kakaisip ng iyong mga pasal. Listahan ng utak mo, di na magawang basahin dahil sa dami mapabila-bila mo katlaso. Dahil sa lutong namatay ang iyong alagang aso-aso, yung bahay mo mukhang di na matutubos. Kaya kung minsan ang tanong mo, totoo ba naman ko? Kasi mukhang ikaw lang hindi nakakatanggap ng
pagpapala o kahit na lang na matalaka ng aming makahinga ng maluwalit ang walang tinig sa lalamunan at matulog ng walang matakye dahil sa gutom at hiwag ng buhay araw-araw ay pasunog sa sikat. Gusto mo nang pumalapit ng kaibigan, huwag kang susunod, kapit lang yan ay malalagpasan mo. Kapit ng kaibigan, ikaw ay maniwala, nandyan ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Pwede mo na magawa, ano pa ba ang susunod na sa iyo'y mawawala? Yan ang alagi pang tunog sa lusap mo, hindi pagkapa. Lumuod at manalangin at yan ang gawing panaka mo sa buhay. Ang Diyos ay tunay. Nakamasin ba ka naman kasi meron ka lang hindi nakapatid na pagkukulang mo. Kasi ika'y nakakalimot na nung panahon sa iba't ibang bansa'y nakakalimot ka. Minsan bakit naisipan mo'y magpasalamat sa lahat na pagpapala na iyong tinanggap. Bakit kung kailan ang problema ay nararanasan na dyan ka kapag nagtatanong, Panginoon, nasan ka na? Magpasalamat at sambahin mo ang kanyang pangalan. Pagsisihan mo lahat ng iyong mga kasalanan at malalagpasan mo ang lahat ng suliranin. Maniwala ka ang buhay mo'y kanyang pagpapalaan. Kaya lang kaibigan, huwag kang susuko, kapit lang yan ay malalagpasan mo. Kapit lang kaibigan, ikaw ay maniwala, nandyan ang Panginoon, hindi kanya papabayaan. At marahil tuminsan di mo maramdaman, nagtatanong ka kung saan matatagpuan ang kapayapaan. Dahil sa mga problema na iyong nararanasan, na tila kahit anong gawin mo ay hindi na matatakasan. Kung na ay nalunang gawin mo lang tila lang nakasunod, tila ayaw ka nang gawin na natigilan lang sa iba ay makasunod. Sa kasunod mo ng pagkabigo, hanggang sa pumunta ka na sa pagkain mo. Kailangan ko lang kumano manalig sa Panginoon, siya na kaupo sa taas ng manalig lang sa kanya. Hindi mo ako sa pagkakasala, hindi lang dapat magkalangan. Siya ay manibagas kung ito sa bagay ng anak. Dapat mong tayo ay surukan at tuloy ng araliyan ang banal na pangalan niya tayo ay nandun kay Jesus na Ama. Kaibigan, huwag kang susuko, kapit lang yan ay malalagpasan mo. Kapit lang kaibigan, ikaw ay maniwala, nandyan ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Kaibigan, huwag kang susuko, kapit lang yan ay malalagpasan mo. Kapit lang kaibigan, ikaw ay maniwala, nandyan ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Kapatid, kailan ang huli? Kailan ang huling paglapat ng iyong mga takip mata't ang huling pagtapak mo sa loob ng bahay ng may likha? Kailan ang huli mong pag-iyak na may kasamang paghigpit, pagluhod at pagpikit? Huling naisip magbigay pasasalamat, ang huling pagtaas ng iyong kamay habang ika'y lulong sa presensya, sabik sa salita't pagbabahagi, pag-asa sa iba, ang panalangin mong magligtas pa. Naririnig pa ba niya mula sa iyo? Naalala mo ba kung kailan ang huli? Ang una, mga unang beses mong naranasan ang kakaibang kagalakan,
Ang kakaiba sa puso mo na walang makapagpaliwanag kahit ang siyensya at matatalinong tao ay hindi mahanap ang sagot sa libro kung bakit may galak nung una kang tumanggap na kahit anong pagpapanggap ay hayagang kakaibang dala ng iyong pagsuko, ang pagsibol ng pagbabago sa buhay mong akala mo'y mayroon ng dulo, ang pag-ikot ng iyong buhay, ang pagtalikod sa mga dating nakasagawian na kasalanan na nakalaya sa gapos ng sanlibutan, nakatagpo ng kasiyahan at nabuo. Ang dating wasak na sisidlan na ngayon binuo at pinuno ng pagmamahal. Kapatid, kailan ang huli mong dalo? Naaalala mo ba na dati gusto mo laging linggo? Ang pagiging sabik mo sa kanyang salita na hindi mo nga malilimutan magdala ng Biblia at kwaderno, may pagpikit at kusog pagtaas ng kamay sa tuwing mag-aalay ng kanta't papuri, maging ang pagsama sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Ayaw mo ngang mawala tuwing hapon ng linggo. Kapatid, kailan ang huli? Ba't din ika'y nagmamadali lagi? Dati sabik sa kwentuhan ng kapatiran, hindi mabubuo ang iyong pagdalo kung walang kamustahan, salita ng kwento tungkol sa mga himalat na tatanging biruan at tawanan ng pamilya na turingan na. Kapatid, bakit ka lagi nagmamadali? Kailan nang huli? Ang huli mong pagpikit at pakikiusap, kailan ulit niya maririnig ang iyong awit, ang iyong panalangin, ang hikbi mo sa kanyang musika, ang iyong pagtawag ng mataimtim, ang buong pusong pakikiusap na tila ba'y kaharap mo lamang siya, na malapit lamang siya, na nandyan lang siya, kailan ulit niya madidinig? Kapatid, kailan ang huli? Kailan ang huling pagkakataon na ika'y nasabik? Nagbigay ka ng panahon, naglaan ng oras at nagbigay tuon sa kanya. Kailan at bakit? Dahil ba sa pangangailangan? Dahil ba sa sahod? Dahil ba sa perang papel? Dahil ba sa gustong posisyon sa trabaho? Dahil ba sa grado na pilit na inaabot? Tama nga, dahil sa pangangailangan. Hanggang sa hindi mo malayan, pagod na sa kinalalagyan. Kapatid, kailan ang huli? Iintayin mo ba ang huli? Na dumating ng huli at ikaw ay mahuli nang dahil sa pangailangan, natutong tumanggi at gumawa ng paraan. Pero kapatid, balikan mo ang pangangaral, balikan mo na siya ang ating kailangan. Ang ating mga pangailangan ay kanyang ipagkakaloob, mga pangailangan ay kanyang pupunan, dahil nung una pa lang ay kinailangan na ihandog ang bugtong na anak para sa kasarinlan. Kapatid, iyong balikan ang mga nakaraan at dahilan, ang mga panahon ng pag-aalab ng iyong pagmamahalang pagkasabik na gumising tuwing umaga upang magpasalamat. Balikan ang panahon nung una kang tumanggap at nung ika'y sumuko dahil sa kanyang pagkapako. Ika'y bumalik. Huwag nang intayin ang huli. Huwag hayaang mahuli. Kapatid, kailan ang huli? Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Mylene Abaro Puda. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking buhay nung ako po ay wala pang pagkakilala sa ating Panginoon hanggang sa ako po ay nakakilala sa Kanya. Nung ako po ay kabataan pa, masasabi ko po na ako po naman ay hindi pasaway na anak, hindi rin po ako palabarkada, lagi lang po akong nasa bahay. Pero may mga kaibigan po ako at ang lagi ko pong nakakasama yung aking mga pinsan. May mga pagkakataon po na kami po ay nagkakayayaan na manood ng sine, umattend ng party, at ang amin pong libangan ay mag-bingo. At nakakapanood din po ako ng mga porn videos. At nagbingko din po ako sa isang malaking simbahan. Sa katunayan nga po naging choir din po ako doon. Ang akala ko po, ang lahat ng mga ginagawa ko ay matuwid po sa paningin ng ating Panginoon. Ang
akala ko po ay ito po yung makapagpaligaya sa akin at ang aking problema ay mawawala sa lahat, dahil po sa lahat ng aking mga ginagawa. Pero mali po pala ako. Hindi po pala yung nakalulugod sa ating Panginoon. At napakalaki po ng pagpapasalamat po sa ating Panginoon dahil meron po siyang isang tao na ginamit, naging instrument para ako po ay makakilala sa ating Panginoon. Yun po ay wala pong iba kundi ang aking mama. One time po, isinama niya po ako sa isang Christian fellowship at doon po ay nakapakinig po ako ng salita ng Diyos. Doon ko po siya nakilala at tinanggap ko po siya bilang Panginoon na sarili ko pong tagapagligtas. At unti-unti po ay ipinapaunawa po sa akin ng Panginoon kung ano po yung tunay na paglilingkod. Hanggang sa ako po ay nagkaroon ng ministry at binigyan po ng Panginoon ng isang maayos na trabaho. Bagamat ako po ay nagtatrabaho, hindi naman po ako nakakalimot na maglingkod sa ating Panginoon. Sa katunayan nga po, yung araw ng Sunday ay lagi ko pong inilalaan sa Kanya. May mga pagkakataon po na ang aking po mga kasama sa trabaho ay niyayaya po nila ako na gumimik, maglibang-libang, mamasyal, pero hindi po ako sumasama kasi nga po ang araw po ng Sunday ay para po sa ating Panginoon. At ang sabi nga po sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya yun po yung ginagawa ko, talagang inilalaan ko po para sa Panginoon ang aking buhay. At dumadaan po ang mga araw, buwan, taon. Siyempre, nadadagdagan yung edad natin. Nangangarap din po tayo na magkaroon ng makakasama sa buhay. At ang panalangin ko nga po sa Panginoon na kung ako po ay magkakaroon ng makakasama sa buhay, ay yun pong lalaking maginoo pero medyo bastos. Ay, hindi po pala. Maginoo pero may takot sa Diyos at mapagmahal. At dahil nga po mabiyaya ang Panginoon, yun po ay tinubod ng ating Panginoon. At yan po kami ng dalawang mababait na supling. Alam niyo mga kapatid, napakasaya po na yung makita mo na ang buong pamilya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sama-sama kayo na pag Sunday, sabay-sabay kayo sisimba, at lahat kayo ay mayroong ministry sa church. Napakasaya po talaga. At tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon sa aming buhay dahil sa kabila po ng pandemic ay naandyan pa rin ng Panginoon na hindi po nagpapabaya. Sa totoo lang po, kahit po mahirap ang buhay ngayon, kahit pandemic ngayon, binibigyan pa rin po ako ng Panginoon ng overtime sa trabaho. At ako po ay naniniwala na hindi lang po ako ang binibigyan, kundi yung mga kapatid din naman natin sa pananampalataya na tunay na naglilingkod sa Panginoon. Alam ko, binibiyayaan din po sila ng Panginoon ng overtime sa trabaho. Kaya nga po, kahit na tayo po ay busy sa ating trabaho, dapat hindi po tayo nakakalimot na maglingkod sa ating Panginoon. Kung paano tayo po ay binigyan ng Panginoon ng overtime sa trabaho, dapat po, ganun din po yung gawin nating paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat po, overtime po, double time sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi siya lamang po naman talaga ang makapagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Kaya nga po ang hamon ko sa bawat isa na nakakaranas po ng mga problema at pagsubok sa buhay, kapit lang po, huwag po tayong bibitaw. Kasi ang sabi po sa Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. At sabi pa rin po sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." So, tunay nga po na yung salita po ng Diyos ay talagang yan po ang magpapatunay na ang Panginoon po ay
hindi po magpapabaya sa bawat isa sa atin sa kabila ng maraming problemang dumarating sa ating buhay at sa kabila ng pandemic, pero nararanasan pa rin po natin yung pagpapala ng ating Panginoon. At kaya nga po, maraming pong salamat sa ating Panginoon. Muli po, ito po si Sister Mylene Abaro Puda. At muli, isang magandang gabi sa inyong lahat. God bless us all. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa buhay Kristiyano po talaga natin ay may mga times na nanghihina tayo hindi lamang dun sa physical, kung hindi na rin sa spiritual na aspeto. Dahil na din siguro doon yung mga problema na napagdaraanan natin and kinikip lang natin yung sa sarili natin and parang nanghihina tayo sa ating Panginoon at nawawalan tayo ng pananampalataya sa Kanya. Ngunit hindi dapat natin isipin yung mga ganung bagay dahil ang Panginoon ay laging nasa ating tabi at handa tayong patnubayan. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe na kanya awitin.
Isulat ang iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ng Diyos. Sa Diyos kong Diyos. It's not worth it to lose Jesus Christ just to accumulate what the world has to offer. It's not worth it. Please don't misunderstand me. It's okay to be blessed. It's okay if God prospers you. I don't agree with prosperity theology, but I do believe God prospers us. That's nothing wrong with that. But what he's saying is don't use that as an excuse to delay me being first. Don't let the physical world cause you to delay the spiritual world, because you're going to run into some things in life that money can't fix, job can't fix, friends can't fix, circumstances can't fix, and you're going to need God. So you better have been following him. Praise God, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Sa lahat po na nanonood dito po sa ating buong live stream. Narito po tayo upang ibahagi sa inyo ang salita ng ating buong Panginoon. Tunay nga, mga kapatid, kaibigan, na hindi po mabubuo ang ating buong anitijam kung wala po ang pangaral na salita ng ating buong Panginoon. Sapagkat kaibigan, ito po yung kakumpletuhan, kaibigan, na kung saan mayroong pong salita ng ating buong Panginoon. Ngayong oras po ito, mga kapatid ko, sa ating buong Panginoon, ay nais ko pong bigyang pansin po ang isang talata dito po sa Biblia po na ating pong nasa unahan. Nais ko pong basahin po sa inyo ang Jeremiah 29:11. Ang sabi po ito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Praise God. Pagpalain pa sa mandali ating ang mensahe ng salita ng ating pong Panginoon. At tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa oras mo ito, Lord, na minsan para may bahagi, Panginoon, ng iyong salita. Aking dalangin, Lord, ang iyong pangusap, ang iyong paghipo, Diyos, sa bawat puso, ng kalagayan ng bawat isang narito. Ito, Diyos, ang siya nakakalam. Maraming pong salamat, Panginoon. Inangkin ko, Lord, ang katagumpay at karunungan, buhat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayong oras pong ito, at tema po ng ating 180 jam ay overtime. Amen. Tunay nga na ang mga nagtatrabaho sa opisina, sa company, saan man kayo nagtatrabaho, na kung saan ay pangkaraniwan, ito ay ating mararanasan na tayo po ay mag-overtime. Na kung saan naranasan mo na ba na yung sa sobrang dami ng kailangan tapusin sa trabaho ay hindi kasya yung 8 hours. Pagka nag-render ka ng trabaho ng higit sa required na oras, consider na ito ay overtime, di ba? Amen. Alam natin na ang overtime, ito ay may kalakip na karagdagan. Amen. Unang bagay, dagdag oras para po sa ating trabaho. Dagdag trabaho, dagdag pagod, at higit sa lahat, dagdag stress. Amen. Yung bang uwing-uwi ka na, hindi pa natatapos yung 8 hours, ay ikaw ay feeling mo ay pagod ka na, gusto mo nang umuwi. Subalit sa dami ng trabaho, nandoon na obligado ka na mag-overtime. Na kung saan, ng supervisor mo, ikay nakikita, na ikay nag-overtime. Deep inside, kaibigan, sa iyong sarili, ang katotohanan ay napipilitan ka lang. Amen? Sino po naka-experience ng ganyang experience? Sapagkat yan po yung aking naranasan, ako po yung nagtatrabaho kayong kasalukuyan, yan po sa EPSA. Na kung saan, dahil ang aking trabaho ay masabi natin na delikado, mabigat, nakapagod. Totoo na alas 12 pa lang ng
ng 12 p.m. pa lang ay nandoon na talagang pagka break time, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang i-diretso yung tulog. Subalit dahil nga sa kailangan mong tapos yung 8 hours ay hindi ka mauwi. Kung kaya naman nandoon pa na dumating sa punto na marami pang gagawin, hindi ka basta-basta makakawin, hindi ka papayagan na kailangan mong mag-overtime. Tunay nga na ganitong kalagayan ng ating buhay. Ito ay nakakapagod, ito ay nakaka-stress, amen? Dagdag oras, dagdag trabaho, dagdag pagod ang ating pong nararanasan. At hindi natin mapapansin, kaibigan, sa ating pong Panginoon. Ito ay may kondisyon. Ito ay maaaring makawi sa stroke o atake sa puso. Amen? Maaari po tayong magsakit dahil po sa sobrang pagtatrabaho natin sa araw-araw. Amen? Bukod pa rito, isa rin ito sa nagiging dahilan ng pagdagdag ng timbang. Amen? Yung pagkabrito at maging depression na ating nararanasan. Amen? Sa ating buhay. Kaya kaibigan, mapad ko sa ating pong Panginoon, ito po ay mayroong malaking bagay na kung bakit ito po ay nais kong ipangaral sa inyo. Ito ay mayroong mensahe sa aking pong buhay. Na personally, ito po yung aking nararanasan, na ako nga po ay nagtatrabaho sa company. Ito yung nararanasan ko, ang ganitong mga sitwasyon sa aking pong buhay. Na kung saan ako nakakaranas ng pagod, andoon nakakaranas ako ng stress, dahil nga sa gusto mo na magpahinga, subalit hindi ka makapagpahinga. Maraming kaibigan ganyan ang iyong nararanasan sa araw-araw. Amen? Yung nagtatrabaho sa lagpas 8 hours, ito'y nararanasan mo sa araw-araw. At alam ko, kaibigan, kapatid, ay kayo minsan nakakaranas ng pagsasawa. Na sinasabi mo minsan na ayoko nang pumasok, subalit dahil nga meron tayong pangangailangan, meron tayong obligasyon sa ating buhay na kailangan natin pumasok kahit na tayo napapagod. Amen. Dahil sa meron tayong obligasyon sa ating pamilya, kailangan natin kumita, nandoon na tayo magsasakripisyo. At dahil sa ating pagsasakripisyo, mga kapatid ko, sa ating pong kaibigan, nandoon dumaranas tayo ng mga bagay na ito. Na tayo napapagod, na-stress sa ating pong buhay. Kaya kaibigan, narito ang salita ng Diyos, kaibigan, na kung saan dito tayo mayroong mapupulot ng kalakasan na buhat na nagagaling sa ating pong Panginoon. Basahin po natin ang Matthew 11:28. Ang sabi po rito, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat na lubha, at kayo aking papagpapahinhin. Amen? Mahalaga kaibigan sa ating pong buhay na tayo po ay magkaroon ng paglapit sa ating pong Panginoon. Amen? Mahalaga na tayo po, kaibigan, ay magkaroon ng something na pagluhod sa ating pong Panginoon. Sapagkat, kaibigan, kung hindi natin gagawin ito, sinasabi pa rito, ang mga taong ito ay madalas na stress dahil sa halos wala na silang oras para sa ibang bagay na maaaring mapagbagdaanan ng kanilang kalooban. Amen? Amen. Marahil kaibigan, ito nararanasan natin. Amen? Ang ating buong buhay, ginugol natin sa trabaho, 12 oras ang iyong trabaho, uwi ka sa iyong bahay, wala ka ng time para sa pamilya, matutulog ka na lang, gigising ng maaga, para sa trabaho na naman. Mas marami pang time ang ginugugol mo para sa trabaho kaysa sa iyong pamilya. Ito'y tadya, kaibigan, sadya talaga na mahirap. Subalit kaibigan, kapag ang ating pong mga bagay na ating nararanasan, kabigatan, ilapit mo sa ating pong Panginoon, tunay kaibigan na mayroong comfort. Amen? Meron tayong kagalakan na makukuha. Amen? Magkakaroon tayo ng panibagong sigla, alab sa mga bagay na ating pong ginagawa. Ang sabi ng ating teksto, kapatid, sa ating pong Panginoon sa 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Kaibigan, paano po natin to makukuha? Amen? Paano po natin makukuha yung
pag-iisip ng Diyos para sa atin po, tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas. Unang bagay, kaibigan, tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos na tagapagligtas ng ating pong buhay. Isang bagay pa, aminin natin na tayo nagkasala. Bakit? Sapagkat sabi ng 1 Timothy 2:4 na siya may ibig ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen? Kapag tinanggap mo si Jesus, kaibigan, ikaw ay maliligtas. Sabi sa John 1:12, sabi roon, at sino man tumanggap sa ating buong Panginoong Jesus, sila'y binigyan ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Amen. Sa mga yung mga sumampalataya. Sa pantalata, sa John 14:6, siya ang daan ng katotohanan ng buhay. Walang sino man makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kalawang bagay pa, sa talata pa, Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. Take note, ikaw ay maliligtas, hindi lang iyong sambahayan, hindi lang ikaw, maging ang iyong sambahayan. Amen? Yan po yung mahalagang bagay na dapat po nating maranasan kung matanggap sa ating pong buhay. Isa pang bagay, kapag tinanggap mo si Jesus, meron tunay na kasiyahan at kapayapaan. Amen? Merong kasiyahang tunay, kaibigan, na hindi natin makukuha sa anumang bagay. Merong kagalakan, kapayapaan na hindi natin makukuha ni saan man. Ito'y tunay, kaibigan, na natin makukuha kapag tinanggap mo ang ating pong Panginoong Jesus. Sa pambagay, kapag tinanggap mo si Jesus, merong pagbabago ng ating pong buhay. Nandoon, kaibigan, ng ating buhay na nandoon na kapag tinanggap natin si Jesus, nating buhay na magulo, walang patutunguhan, walang pag-asa, yan ay kayang baguhin ng ating pong Panginoon. Amen. Ito yung mga bagay na dapat po nating makuha. O unang dapat nating gawin, kaibigan, upang tayo, kaibigan, upang makuha natin yung pangako ng ating pong Panginoon. Pangalawang bagay po, ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa ating pong Panginoon. Maglingkod tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Sundin natin ang kanyang kalooban. Ito yung isang paraan pa, kaibigan, upang makuha natin yung sinasabi ng Jeremiah 28 na kung saan sabi ito, kapayapaan na hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan tayo, kaibigan, ng pag-asa sa ating huling wakas. Kaibigan, ang sabi ng salita ng Diyos sa Deuteronomy 6 verse 5, ang sabi rito, at inyong ibigin ang Panginoong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Kaibigan, ito yung plano ng Diyos sa ating pong buhay. Kapag inibig natin ang ating pong Panginoong Jesus ng higit, kaibigan, sa ating buhay, kaibigan, ng higit sa ating pong kaluluwa, ng buong lakas, na kung saan, kaibigan, ang mahal natin ang ating pong Panginoon, na kung saan, kaibigan, ito isang paraan upang makuha natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Isa pang bagay, dumalo ka sa gawain ng ating pong Panginoon. Saan po ito? Sa church. Amen? Amen. Na kung saan, kaibigan, sabi ng Hebrew 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, magaya ng ugali ng iba, kundi mangaralan sa isa't isa, at lalo kung ang inyong namamalas na nalapit na araw. Kaibigan, mahalaga ang pagdalo sa ating pong Panginoon. Amen? Mahal, kaibigan, sa ating pong buhay, ginugol natin ang ating buhay sa mga iba't ibang mga bagay. Minsan, kaibigan, dahil sa sobrang pagod natin sa ating trabaho, ang ginagawa natin para may iba naman ang ating ginagawa, pumupunta tayo sa mga bagay na kung saan tayo po ay mahalin. Ang ilang dyan marami nakaka-relate, kung saan pupunta tayo sa mga barkada, Sunday, marahil day off mo, kaibigan, na kung saan, ibig na ikaw'y pumunta sa church, na kung saan doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan, yung presensya ng Diyos sa iyong buhay, kaibigan, yung kalakasan na nagagaling sa Panginoon sa pamamagitan ng paligid ng iyong salita. Minsan, ang ginagawa natin, kapatid, kaibigan, tuwing Sunday, tayo pumupunta sa mga barkada, para saan? Para doon tayo maaliw. Subalit, kaibigan, kung susubukan mo
na magbigay time, kaibigan, sa gawain ng ating pong Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay yung mapapakinggang mga pangaral sa church, doon ay muling lalakas ang iyong espiritu. Amen. Amen? Yes. By my experience, kaibigan, sa ating pong Panginoon, minsan talaga nakakaranas ako ng sobrang pagod, linggo, pahinga na lang. Subalit, kaibigan, dahil po sa ang ating puso iuhaw sa salita ng ating pong Panginoon, na kung saan, kaibigan, na-experience ko na ako'y pagod dry na sa aking pong buhay. Subalit, nung time na ako dumulo sa church, nakinig ng Word of God, nandoon na nagkaroon ako ng panibagong sigla, ng panibagong encourage sa buhay upang magpatuloy. Amen. Yan po ang nagagawa ng pagdalo sa gawain ng ating pong Panginoon. Imbis na tayo pumunta, kaibigan, sa mga beer houses, sa mga aliwan, sa barkada, ba't di mo subukan, kaibigan, dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon? Amen. Yes. Sa pambagay, mga ko sa ating pong Panginoon, unahin natin ang ating pong Panginoon. Unahin natin sa ating pong buhay ang ating pong Panginoon. Amen? Sapagkat din ito po isang way pa upang makuha natin yung biyaya ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Sabi rito sa Matthew 6:33, "Tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Amen? Tunay nga, kapatid ko, sa ating pong Panginoong kaibigan, na kapag inuna natin ang ating pong Panginoon sa ating buhay, na kung saan, ibis na ikaw, kaibigan, ay mag-overtime dahil merong gawain, kaibigan, na oras ng gawain, dahil kapag ikaw nag-overtime, hindi ka makakadalo, malalate ka, naroon na sayang ang pagkakataon. Subalit, kaibigan, kapag inuna mo ang Panginoon sa iyong buhay, ang pangako ng Diyos, ang sabi rito, sa lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen? Yung ating mga pangailangan, sabi rito, ay pawang idaragdag na lang sa atin. Amen? Kaibigan, pangatlong bagay po ay magbigay sa Panginoon. Amen? Naniniwala tayo, kaibigan, sa pamamagitan ng pagbibigay ay mayroong pabor ang ating pong Panginoon. Amen? Ang sabi sa Luke 6:38, "Magbigay kayo at ibibigyan, taka na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ay bibigyan niya sa inyo. Sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon tayo muling susukatin." Amen? Tunay nga, mapat ko sa ating Panginoon, ito po ay mahalaga pang bagay upang makuha natin yung pangako ng ating pong Panginoon. Sinasabi ng Jeremiah 29:11. Sa pambagay po ito na kailangan po natin magbigay. Ano ang pangako ng ating pong Panginoon? Magbigay ka at kay bibigyan, taka ng mabuti, pikpik, liglig at umaapaw. Tunay, kaibigan, na may pagpapala sa pagbibigay sa ating pong Panginoon. Sa pambagay, ito po ay para sa mga Kristiyano. Ang sabi po rito, dalhin ninyo ang 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay nito. Sabi ng Panginoon na mahubog, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid kalagyan. Amen? Narito, kaibigan, na mayroong pong pagpapala kapag ito po ay ating ginawa sa ating pong Panginoon, na ibigay yung 10 bahagi sa ating pong Panginoon, ang ating pong kinikita. At sabi po rito sa verse 11, sabi po rito, "At aking sasawayin ang mga magnanakaw, at aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong sa inyong lupa, ni malalaglag man ng bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas sa parang." Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? Tunay nga pa rin ko sa ating pong Panginoon, kapag ginawa natin, kaibigan, ang bagay nito na tayo po'y magbigay sa ating pong Panginoon, sasaway ng Diyos, kaibigan, na sabi rito, yung mga mananakmal. Itong mananakmal nito, kaibigan, marahil ito yung mga sakit, karamdaman, kaibigan, na pwedeng uubos sa iyong ari-arian. Amen? Alam natin, kaibigan, sa ating buhay na marami tayong pera, subalit, kaibigan, kapag tayo dinapuan ng isang sakit sa ating pong buhay, totally, kaibigan, lahat ng ating ipon iwala. Amen? Kaya, kaibigan, kung tayo pong magbibigay sa ating pong Panginoon, sabi rito, sasawayin ng ating pong
Panginoon ang mga mananakmal. Tunay kaibigan na mayroong proteksyon sa pag-ibigay sa ating pong Panginoon. Sabi sa verse 11 na aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Amen? Tunay kaibigan na ito po'y mahalagang bagay na dapat po nating maunawaan sa ating pong buhay. Sa aking pong pagtatapos kaibigan, mga kapatid, huwag nating ugaliin na ubusin ang ating oras at buhay sa puro trabaho at puro pera lamang. Kundi magbigay tayo ng time o oras para sa ating pong Panginoon. Amen? Yes. Ito yung mahalagang bagay na dapat po natin maunawaan sa ating pong buhay. Na huwag po natin gugulin yung ating buhay sa mga bagay na panlupa. Amen? Sabi nga ng sa pantalata, huwag yung ilagak ang inyong buhay sa mga bagay na makalupa. Sabi roon, kundi sa mga bagay na makalangit. Sabi pa na salita ng ating mong Panginoon, oo, makanta mo man ang kayamanan ng sanlibutan. Ngunit, kung kapalit ito ang iyong buhay, anong pakinabang ito sa inyo? Amen? Kaibigan, ito po yung mahalagang bagay na dapat po nating maunawaan sa oras po ito. Marahil kaibigan, ngayong oras po ito, sa iyong buhay, wala ka ng time, kaibigan, sa ating pong Panginoon. Wala ka ng time, kaibigan, na sumimba dahil sa sobrang busy ng iyong mga ginagawa sa iyong trabaho. Kaibigan, magbigay tayo ng oras at panahon sa ating pong Panginoon. Amen. Narito ang salita ng Diyos, kaibigan, na kung saan magbibigay sa atin ng inspirasyon upang tayo magpatuloy sa buhay. Marahil pagod ka na, kaibigan, sa oras na ito. Marahil, kaibigan, sa dami na iyong ginagawa, sabi mo na wala ka ng time para sa Panginoon, wala ka ng time para sa anumang bagay o paglilingkod. Ang isip mo, ang iyong mindsetting, kaibigan, magtrabaho para kumita, para mabuhay. No, kaibigan, kung ganyan ang iyong kaisipan, binabali ko yan. Ang sabi na salita ng Diyos, datapwat, unahin mo ang aking katuwiran at ang aking kaharian. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, lahat ng bagay ipawang idaragdag na lang sa atin. Kapag inuna mo ang Panginoon sa iyong buhay, kaibigan, lahat ng bagay ay idaragdag na lang ng Diyos, kaibigan, sa ating pong buhay. Nararoon, kaibigan, na kung di mo pa nararanasan na sa dami ng trabaho mo, ginagawa mo lahat, halos mapagod ka na. Subalit, kaibigan, kapag yung oras ng trabaho, tapos nagbigay ka ng time sa Panginoon, naroon na meron hindi mo may paliwanag na extra lakas. Amen. Saya, kaibigan. Nandoon, nagigising ka sa umaga, masaya ka. Amen? Kapag hindi ka dumano, anong mangyayari sa iyo? 12 oras ka nagtatrabaho, pag uwi mo sa bahay, tutulog ka na lang, pag-isip mo sakit ng ulo mo, ang isip mo, trabaho na naman, nakaka-stress. Kaibigan, subalit, kaibigan, kapag inuna mo ang Panginoon sa iyong buhay, tunay, kaibigan, na mayroong comfort. Kaibigan, merong manibagong sigla para tayo magpatuloy sa ating buhay. Kaibigan, kapatid, pagkatiwala natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Maglingkod tayo sa ating pong Panginoon na sa Kanya ang magandang future ng ating pong buhay. Kaya ngayong oras pong ito, kaibigan, ikaw yan, marahil pagod ka na sa iyong buhay. Unang bagay sa ating puntos, tanggapin mo si Jesus. Amen? Bilang yung tagapagligtas ng iyong buhay. Pangalawang bagay, maglingkod ka sa Panginoon, ipagkatiwala mo yung buhay sa Panginoon. Pangatlong bagay, magbigay ka sa ating pong Panginoon. Ito yung susi, kaibigan, upang makuha natin yung sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, kundi bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Kaya ngayong oras pong ito, kaibigan, unang hambang, tanggapin natin ang ating pong Panginoong Jesus. Amen? Kaya ngayong oras pong ito, sa mga nariyan, pagod ka na sa iyong buhay, naghahanap ka marahil ng kapahinga ng isip, ng iyong damdamin, kaibigan, payagan mo si Jesus sa iyo. Sa oras na ito, na pumasok maghari sa iyong buhay. Ako po'y mananalangin ng simpleng panalangin. Panalangin ng pagtanggap sa ating buong Panginoon. Panalangin, kaibigan,
na mayroong pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Na inaamin natin na tunay na tayo po'y walang magagawa. We need Jesus. Amen? Kaya ngayong oras pong ito, manalangin ka ng ganitong panalangin. Repeat after me. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, marami pong salamat, sa iyong salita, na aking naunawaan, na aking napakinggan. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, sa aking mga kapintasan. Sa oras kong ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo po ako na aking masunod ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoon, sa aking puso upang aking maranasan ang kapayapaan, ang pag-asa na iyong inaalok sa buhay na ito. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. So, tunay kaibigan na magbigay tayo ng time, kaibigan, sa ating pong Panginoon upang makuha natin ang lubos na pagpapala, kaibigan. Oo, kaibigan, makamtan natin ang kayamanan ng mundo. Subalit, kaibigan, kung ang ating buhay mapapahamak, anong pakinabang nito? Kaibigan, maglingkod tayo sa Panginoon habang tayo mayroong lakas, habang tayo mayroong buhay na may pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Nasa Panginoon na magandang future. God bless us all. Yun lang po. Amen. The reason why we were not raptured at the moment of conversion was that God left us here for the achievement and the accomplishment of a kingdom purpose. It is easy to live the life that we live without the right end game in mind. Many will have missed the purposes of God. They will have perhaps been very great in their careers and in their education and with their resources, but will stand before God never having finished the work that God had called them to do. What will it be like when my pain is gone and all the worries of this world just fade away? What will it be like when you call my name and that moment when I see you face to face? I'm waiting my whole life to hear you say, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, my beloved child. You have brought the grace and now you're home. Welcome to the place where you belong. What will it be like when tears are washed away and every broken thing will finally be made whole? What will it be like when you come into your glory, standing in the presence of a light so beautiful? I'm waiting my whole life for that day.
crying out, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Singing, holy, holy, holy are you, Lord. Singing, holy, holy, holy are you, Lord. Waiting my whole life for that day, until then I'll live to hear you say, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, I'm a loving child. You have run the race and now you're home. Welcome to the place where you belong. Well done. Sa Diyos po.
niya para i-provide lahat ng pangangailangan natin at pawiin lahat ng alalahanin natin sa buhay. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng aking awitin.
clothes, take the stains, make you whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes you come alive. Living water that brings the dead to life. Oh, we're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. Never the same. I've seen it move in my own life. Took me from dusty roads into paradise. All of my dirt, all of my shame, drowned in the streams that have made me born again. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Living water that brings the dead to life. Oh, we're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. As we come to an end with this program, here are the schedules of our church services. Our Sunday school starts at 8:30 to 9:30 in the morning with a Sunday morning service at 10:15 to 11:30 a.m. Furthermore, Sunday evening service begins at 5:30 to 7:30 p.m. just the same as finally the midweek service every Wednesday evening. Thank you for watching this week's 180 Jam. Be with us again next time. May God bless us more. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season